Mapagpalang araw sa inyong lahat. Magbabalik po ang Hobby ng Daddy sa mapagpalang araw sa lahat ng kahabi natin. Isang video ulit at topic ang pag-uusapan natin sa video na to ang tungkol sa comparison kung paano natin malalaman ang Opaline Tail Palo sa Opaline Dan Palo, no? Kahit na hindi Opaline, no, pwede nyo gamitin itong information natin para makita niyo yung pagkakaiba o ma-distinguish ninyo kung kumukuha kayo ng ganitong mutation ng ibon. Kasi bago tayo magpatuloy, paki-subscribe ka kung hindi ka pa subscriber at i-follow niyo rin po yung ating Facebook page. I-turn on niyo po ang mga notification bell para lagi kang updated tuwing meron tayong topic na pag-uusapan dito sa ating channel. So yun nga, no? Meron po kasi mga ibon na tail palo na madidiin na yung kulay. Tinatawag nga yan ng iba na diin palo. Kasi mataas na, no? Medyo dark na sila. Katulad na halos ng mga Dan palo. Kaya ginawa natin itong video na to based na rin sa ating obserbasyon at karanasan sa dalawang mutation ng ibon na to. Para nang sa ganon, hindi po kayo malito at madali nyo makita yung kung Dan palo ba o Tail palo yung ibon na bibili natin. Ipapakita ko po sa inyo, meron tayo dito ang dalawang sample ng ibon na parehong Fire Blue Opaline. At i-compare natin sila, no? Sa isang banda, kung ang ibon ay hindi Ewing, no? Dan palo hindi siya Ewing. Makikita mo kaagad na Dan palo siya. Pero kung Ewing, hindi mo minsan magkakamalan mo siya na pwedeng baka Tail palo lang. At sa Tail palo naman, kung masyado nang madiin nga yung yung mutation niya ng Tail palo, yan po ay nakukuha naman, no? Bakit nagkakaroon ng mga madidiin na Tail palo? Sa po yan sa selective breeding, no? Pagka na-cross sa mga merong mga dark factor, no? Yung mga move, nagkakaroon ng dark factor hanggang sa naglalabas na sila ng may dark factor doon sa ibon, umiitim, no? Tumitingkad yung kulay. Hanggang sa yung mga yon ay selectively pinagpapare para mag-produce ulit ng ganun mga kulay na ng ibon. Kaya marami na ngayon makikita nyo mga madidiin na Tail palo. Minsan mapagkakamalan mo na talagang mga Dan palo na rin, no? Tingnan natin yung ating mga sample dito sa ibunan para makita nyo po yung sinasabi natin. Dito sa flight cage na to, meron ditong madiin na Tail palo Opaline. Ito, yan yung lumipad na yan. Yan. Madiin siya na Tail palo Opaline. Violet. Opa Pale. Pero tingnan niyo po yung pakpak niya. Yung balahibo niya. Matingkad na. Dito, abalahin natin tong breeder natin dito. Meron ditong Dan palo na blue din. Ayan. Labas siya. Ayan. Dan palo na blue. Parang halos katulad siya nung isa kanina. No, pero meron po yung pagkakaiba. Mamaya papakita ko sa inyo doon sa dalawa pang ibon na sample natin. Meron ding mga Dan palo na medyo light yung kulay. Kamukha nito, medyo light yung kulay niya pero Dan palo po ito. Ayan. May cross na po kasi ito sa ibang mutation. Kaya nagla-light yung kulay niya. Tignan natin na mas mano.
Mas light yung kulay niya, di ba? Pero danpalo po yan. Kargado po kasi ito ng dilute. May project pong iba dito sa ibon na to. Kung ikukumpara natin siya dito sa pale palo, mas madiin pa yung kulay nito. Ayan. Mas madiin pa yung kulay niya dun sa danpalo kanina na pinakita ko sa inyo. Nandito naman yung sample na pag-aaralan natin. Kuhulihin ko lang para makita natin na hawakan natin pareho. Eto, nahuli ko na sila. Isa-isa nating busisiin, no? Kung paano nga ba natin sila ma-distinguish mula dun sa danpalo at saka sa pale palo. Kung alin dyan yung danpalo, alin dyan yung pale palo. Pwede mo i-comment ka, Habi, habang hindi pa natin nababanggit kung alin dyan yung pale palo at alin dyan ang danpalo sa tingin nyo. Ito po yung unang sample natin, no? Ito ay isang pale palo. Dito makikita kaagad natin, no? Natural light lang yung ginamit ko. Hindi tayo gumamit ng ilaw. Dito medyo kuha mo kaagad kasi light yung kulay ng ibon. No? Pero kung mas madiin pa ang kulay nito, kamukha ng pinakita ko kanina, medyo magkakaroon ng konting kalituhan. So dito, ang titingnan natin ay yung pakpak ng ibon. Yung pakpak, yung primary feathers. Tingnan nyo po, brown. Ayan, no? Brown yung brown yung primary feathers ng ibon. Ayan, no? Okay? Sa mata, may pagkakaiba din po yan sa kulay. Ito po ay jelly red. Ayan, yung ating opaline pale palo. Okay? Ito naman yung second bird natin. Ito yung danpalo. Kung hindi to Ewing po kasi itong sample natin, mas makikita nyo mas maliin yung kulay dito. Kaya medyo may dilaw siya, Ewing po kasi. Kaya kung ganito ang ibon, medyo magkakaroon kayo ng kalituhan. Baka pale palo lang yan. No? Tingnan nyo po yung mata. Ang kulay niya ay emerald red. Ang pakpak, ang primary feathers, maitim. Hindi po brown. Kamukha nung isa kanina. Yan, okay? Kung hindi po ito Ewing, mas madiin yung kulay niya dito. Mas madiin yan. So, yan po yung mapagbabasihan nyo na comparison pag kinumpare nyo po yung dalawang ibon na danpalo saka pale palo na madidiin na kulay. Yung isang napakita ko sa inyo, yung light form na danpalo, ano po siya? Dilute. Kaya medyo mapusyaw yung kulay. Makikita nyo naman yon, yung primary feathers niya, gray. No, gray. Hindi siya brown. Kapag ka brown po, ano yan? Pale palo. Isa pa po ang pagkakakilanlan natin sa danpalo at pale palo, siyempre yung parent. Kung ang magulang niyan, ang linyada niyan ay danpalo po yun. Kung ang linyada naman ay pale palo rin po yun. Kaya lang po, sa panahon natin ngayon na sobrang dami na ng breeder at hindi naman po lahat ay maselan sa breeding, yung iba, kung nakakuha yan, nagpa-project yan, ginagawa nila, nagtitipid. At minsan, yung mutation, halimbawa ino, pale palo, danpalo, nako-cross na. Kaya nagkakaroon ng pagkahalo ng mutation. Yung ino, pale palo, nagsasama. No, may nagpapares ng ganon. May danpalo, pale palo, nagsasama na rin. Kasi kinukuha yung mga mutation, nagko-cross ng mutation doon sa existing na mga nakuha nilang ibon para makatipid sila sa materyales, yun na rin po yung ginagamit. Yun po yung medyo
magkakaroon tayo ng problema kapag ganoon yung mga nakuha nating breeder. Kaya mas maganda po sa mga breeder tayo na medyo stricto sa mutation para hindi po naghahalo-halo yung nakukuha nating linyada. Ngayon po sa susunod po makikita nyo kukuha tayo ng materyales panggawa ng danpalo, aqua danpalo. Kasi yung aqua natin ay nasa line ng pale palo. So hindi pwede natin gamitin yon para i-cross sa danpalo kasi maghahalo po yung mutation, no? Hindi na magiging puro. Magkakaroon ng danpalo, pale palo na combination na hindi po maganda sa breeding. Kaya kukuha tayo sa ibang breeder na merong danpalo aqua na mutation para na sa ganon maisolid natin yung danpalo lang, yung pale palo lang din. Sa mga susunod nating topic, yan po naman yung ipapakita ko sa inyo kapag nakapag-acquire tayo ng bagong materyales para dun sa ating project, danpalo aqua. Okay mga kaabi, sana na-inform ko kayo dito sa video natin. Salamat po sa inyong support at panonood. God bless po sa inyo lahat.